Kamusta mga kaibigan? Ako ito muli si Clay, ang maghahatid sa inyo ng mga kwentong nakakatakot at kababalaghan dito sa Sina ng buwan. Ngayon, samahan niyo ako sa isang kwento ng kababalaghan mula sa bayan ng San Isidro. Sa tahimik na bayan ng San Isidro, kilala ang mga tao sa kanilang kasipagan at pagiging palakaibigan. Subalit isang gabi, nagbago ang lahat. Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa baryo nang mabalita ang may nawawalang bata. Si Ana, 7 taong gulang, ay huling nakitang naglalaro sa gilid ng kagubatan. Mula noon, kumalat ang takot sa buong baryo. Sinasabi ko na sa inyo, may aswang sa ating baryo. Si Mang Lando ang nakakita sa malaking ibon na lumilipad sa gabi. Si Mang Lando, isang kilalang mangangaso sa bayan, ang unang nakakita ng kakaibang nilalang sa kagubatan. Siya ay nakatira sa dulo ng baryo, malapit sa kakahuyan. Isang gabi, habang pauwi ako galing pangangaso, may natanaw akong malaking ibon. Ngunit ang kakaiba, may mata itong kasing pula ng dugo at pakpak na tila pang paniki. Hindi ito pangkaraniwang ibon. Sa kabila ng mga babala ni Mang Lando, marami pa rin ang hindi naniniwala. Subalit may ilan na nagsimulang mag-ingat, lalo na tuwing gabi. Kasama na dito si Aling Marta, ang albularyo ng baryo, na nagbigay ng babala sa mga tao. Si Aling Marta ay isa sa mga nakatatandang residente ng San Isidro. Kilala siya bilang albularyo at tagapag-ingat ng mga kwento ng bayan. Noong bata pa ako, naririnig ko na ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Isa sa mga matatandang babae noon ang nagsabi sa akin na may aswang na nagpapalit anyo sa ating baryo at ito'y nagpapakita lamang tuwing kabilugan ng buwan. Ang kwento ni Aling Marta ay unti-unting kumalat at kasabay nito ang mas marami pang kakatwang pangyayari sa bayan. Tuwing gabi, may mga ulat ng mga kaluskos sa mga bubong at nawawalang mga alagang hayop. Lumipas ang ilang linggo at dumating ang kabilugan ng buwan. Ang buong baryo ay balot ng takot at pagkabalisa. Nagsimulang mag-uwian ng maaga ang mga tao at nagkulong sa kanilang mga bahay. Mag-ingat kayo. Huwag kayong lalabas kapag gabi. Sabi ni Aling Marta, nararamdaman niyang malapit na ang aswang. Kinabukasan, may nadiskubring dugo ang bangkay ng isang kambing sa likod ng bahay ni Mang Lando. Lalong lumaganap ang takot sa mga tao. Matapos ang masusing pagsisiyasat, may isang hindi inaasahang balita ang lumutang. Ang aswang na kanilang kinatatakutan ay maaaring isa sa kanilang mga kapitbahay. May kutob akong isa sa atin ay may dalang sumpa. Hindi maitatanging may nagbabantang panganib. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa pagtitipon, nakita ni Mang Lando si Aling Rosa, isang matandang babae na kilala sa kanyang pagiging masungit, na palabas ng kanyang bahay. Dala-dala nito ang isang basket na may mga damo. Bakit kaya tila kakaiba ang kilos ni Aling Rosa? Mas maigi pang sundan ko siya. Habang palihim na sinusundan ni Mang Lando si Aling Rosa, natuklasan niyang ito ay nagtungo sa kagubatan. Ano kayang ginagawa niya rito sa gitna ng gabi? Pagdating sa gitna ng kagubatan, tumigil si Aling Rosa at naglabas ng kakaibang mga damo at buto mula sa kanyang basket. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Ang matandang babae ay naging isang malaking nilalang na may pakpak. Si Aling Rosa, siya nga ang aswang. Agad na bumalik sa bayan si Mang Lando upang balaan ang mga tao. Nagtipon-tipon ng mga residente. Dala ang kanilang mga anting-anting, bawang at mga palakol. Kailangang mapaalis natin ang aswang sa ating bayan. Huwag tayong magpadaig sa takot. Naganap ang mainit na pagtutunggali sa kagubatan. Sa tulong ng mga dasal at anting-anting ni Aling Marta, napilitan si Aling Rosa na magbagong anyo pabalik sa tao at humingi ng tawad. Patawarin niyo ako, ang sumpa ay dala ng aking pagkakamali.
Hindi ko nais na masaktan ang sino man. Sa tulong ng mga dasal at tulong ni Aling Marta, natulungan si Aling Rosa na mapawi ang sumpa. Ang bayan ng San Isidro ay muling nanumbalik sa katahimikan. Salamat sa inyong lahat. Muli tayong nagtagumpay dahil sa ating pagkakaisa. Natapos ang gabi ng may ngiti sa labi ng bawat isa. Ang bayan ng San Isidro ay muling bumangon mula sa takot, ngunit hindi kailanman nalimot ang mga aral ng gabing iyon. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, mga kaibigan. Naway maging aral sa ating lahat na ang pagkakaisa at pagtutulungan ng susi sa pagharap sa anumang panganib. Hanggang sa muli, ako si Clay na nagsasabing mag-ingat at maging handa, sapagkat sa dilim ng gabi, laging may mga lihim na nagkukubli. Dito sa Sinag ng buwan.